Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo. Late na, no? Mag-alas 4 na dito sa amin, pero kailangan kong i-share sa inyo itong video na reaksyon ni Larry Gadon, no? Secretary Larry Gadon dito sa ginawa ni Amy Marcos na talumpati during INC rally. At galit na galit si Attorney Gadon at binisto niya ang mga dahilan kung bakit itong si Amy ay napili pang ilaglag yung kanyang kapatid. May isa pa akong video no, na hindi ko pa na-upload mga ka-Wonder. Later ila-upload ko siya no, kasi medyo busy tayo. At ito nga, binulgar nga ni Atty. Gadon yung dahilan kung bakit galit na galit itong si Amy at pinili niya pang ipahiya sa publiko na ang kapatid niya ay gumagamit ng drugs. Pati raw itong si First Lady at yung anak na tinutukoy nga itong si Sandro Marcos na gumagamit din, no? Pagdating diyan hindi na talaga makapaniwala ng gusto ang tao dahil imposible na po. Dahil hindi naman nakikita kay Sandro na siya ay gumagamit ng droga. Well, mga ka-Wonder, panoorin natin yung sinabing galit na si Larry Gadon. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino. Huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? So yun po, no, hindi natin tatapusin yan. Baka ma-copyright. So yun mga ka-Wonder. Ito palang si Amy Marcos, kaya pala ganyan na talagang isinapubliko niya pa yung paninira sa kanyang kapatid na gumagamit daw ng drugs. Hindi ko sinasabing naniniwala ako na gumagamit ng drugs si PBBM. No? Sabi nga ng iba, maaring gumamit noon dahil nga sa kanilang naranasan, gusto nilang alisin sa isip nila, sa emosyon nila, yung trinato sa kanila ng mga Pilipino for 36 years, pero matagal na yun. At pati raw itong si Attorney Lisa Araneta, First Lady, gumagamit din daw. At ang masaklap pa dyan, pati si Sandro Marcos dinamay pa. No? Ang tanong, bakit kaya ganun? Yun pala, ito pala ay may bagman
dyan sa DPWH, kasabwat pala siya sa tinutugis ng kanyang kapatid. No, kasi walang sisinuhin kaya ninenervyos na sila. Kaya talagang ginagawa niya yon kapalit. No, hindi niya lang siguro sabihin, bongit na kasabwat ako, ganyan. Pero, o pwede siyang makitulungan kaysa sirain niya pa itong kanyang kapatid. No? So, siya pala ay merong bagman at sa pa, bawal mga ka-wonder, yung may mag-finance sa'yo sa yung eleksyon. Ito nga si Diskaya na isa sa financer niya or sabihin natin financer niya na talagang pinakamalaki magbigay. Well, bawal yan. So, yan po yung mga anomalya dyan. Kung bakit nagtataka yung mga taong bayan na 3 years nga silang hindi raw nag-usap. No? Kung bakit ganun kalalim ang kanyang galit sa kanyang kapatid. So, yung sinasabi nating blood is thicker than water, parang tinatabla ng pang-personal na bagay. Kaya pala, talagang kilala niya siguro si BBM. Si PBBM na talagang pag sinabi is gagawin, walang sisinuhin. Dahil nga, BBM is trying to redeem yung kanila pong pangalan. Kaya nga, walang korupsyon. No? Sabi nga ni Duterte, nung nagsasalita siya, I cannot combat or I cannot eradicate corruption. It takes another Marcos. No? Na si BBM nga. Na ito nga ang ginagawa. Exactly yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na nilalabanan ngayon ni PBBM, ang korupsyon. No? At mataas ang pag-expect sa kanya ng tao na dapat gawin niya yan. So, yan ang reaction ni Atty. Gadon, na kahit kaibigan niya si Amy, talagang pinagsabihan niya. Meron siyang video dyan, di ko na pinakinggan kasi mahaba, na hindi papayag ang mga loyalista sa ginagawa niya. Kakapiranggot lang kasi nilalaban nila lagi na kung hindi daw dahil sa mga Duterte, hindi raw mananalo si PBBM. Kakapiranggot lang naman yung mga DDS supporters. At kung hindi dahil sa mga Marcoses, hindi nanalo yun si Sara. No? Pinakiusapan daw nitong si Amy. Itong si Duterte na wag daw isama sa list. Itong si Pangulong Marcos doon sa drug list kasama daw. At pinakiusapan daw kasi nga nagawing presidente si PBBM at mag-vice na lang daw si Sara. Hindi po yan ang sinasabi ng story. Dahil si Sara Duterte mismo ang nakiusap, pwede mo ba akong gawing vice president? So kinukuha nila yung credit, no? Na parang tanawing utang na loob. Pero hindi po natitinag ang Pangulo dyan. Tuloy-tuloy ang gera, tuloy-tuloy ang digmaan sa korupsyon. Yung iba ginagamit na iba ang punto, ang sentro. Ginagamit na ad hominem, ginagamit yung mga ibang mga bagay. Ang focus ay korupsyon, nilalabanan. So bakit iniiba, dinadivert? Kasi sa pool sila at malapit na silang ma-checkmate. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Magandang umaga sa inyo lahat. At don't forget to give me a thumbs up if you like this video. And of course, please share this video para malaman kung ano yung sinabi ni Atty. Gadon dito kay Amy Marcos. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Magandang umaga sa inyo mga ka-wonder. Wonder Vlogcaster.